Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Alright mga kaibigan, welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN Triple X Zamboanga, mga kaibigan, Radio Philippines Network 1008 sa inyong AM band. Ito po ang balingkod, Alasinto, nagsasabing isang mainit na hapon. Grabe, napakainit. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. At siyempre sa Central Mindanao na kung saan ay napapakinggan tayo. Malakas na malakas. Sa Zamboanga Peninsula, ayong adlaw. Ayo. Kinsa na, sunod. Sunod sa kwarto. Magandang hapon, Zamboanga, Sibugay. Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Grabe mga kaibigan, napakainit talaga ng panahon ngayon. Ako. Tapos biglang uulan. Oy, bago tayo mag bad news, good news muna. Ayaw naman natin buksan tong programa natin dito sa Radyo Mindanao ng puro mahasamang balita. Diba mga kaibigan? Ang good news, ito para sa lahat ng mga motorista. Nagpatupad ng malaking bawas sa presyo mga kaibigan ng produktong petrolyo. Ang ilang kumpanya ng langis sa buong bansa. Yahoo! Ngayon umaga yan, kaninang umaga. Nanguna dito yung Pilipinas Shell. Sa Petro, nagbaba na rin. At sa ipinadalang text message ni Ina Soriano ng Pilipinas Shell, ay sinabi ni Ina na bumaba ng 65 centavos bawat litro sa presyo ng gasolina. At 1.20 naman mga kaibigan sa presyo ng kerosene at piso kada litro naman sa diesel. Nagsimula ang rollback ng Pilipinas Shell kaninang alas 6 ng umaga. At inaasahan naman na mag-aanunsyo rin ng pagbabawas ng presyo parang mga petroleum products ang ilang malaking oil companies na binansagang the Big Three. Pero yung Petron nagbaba na kanina. Nagpakarga tayo dyan sa Maitituan. Itong Petron gasoline station na pag-aari ni Jericho Macrohon. Good afternoon, Jericho. Itong nakaraang mga linggo lamang mga kaibigan, sunod-sunod na yung pagtaas ng mga presyo ng langis. At huling nagpatupad ng rollback, if I'm not mistaken, noong September 6 pa. At natatandaan ko, 35 centimos lang yung ibinaba ng, sa halaga ng bawat litro ng kerosene. At 50 centimos naman sa bawat litro ng diesel. Ito mga kaibigan ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa merkado. Alam nyo, pag sobra yung production ng mga OPEC countries, yung tinatawag na oil petroleum exporting countries dyan sa Middle East, pag sumobra ang production niya, siguradong bagsak
bagsak ang presyo ng petrolyo, mga petroleum products. At kapag kinulang naman, siguradong taas yan. Kaya pag nagkaroon ng giyera sa Middle East, ako po, siguradong taas presyo na naman yan. Ngayon, magkano palitan ng dolyar? Dahil dolyar ang bilihan, mga kaibigan, sa merkado ng mga petrolyo. At ngayon natutuwa yung mga maraming pamilya ng OFW. Dahil yung palitan ng dolyar ngayon, mataas. Tignan nga natin kung magkano yung Philippine Peso exchange rate. Punta tayo sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, sa MindanaoExaminer.com. Hanapin natin. Eto. As of today, mga kaibigan, ang palitan ng Philippine Peso ng US dollar is 48.68 centavos. 48 pesos and 68 centavos. Yan ang palitan ng dollar laban sa piso. At sa Canada naman, ang palitan ay 36.37 centavos. So bawat isang Canadian dollar, ang katumbas na piso nito ay 36.37. Ano pa ba yung marami mga OFWs natin? Sa Europe. Ang palitan ng euro ngayon, mga kaibigan, bawat isang euro ang halaga o katumbas nito sa piso ay 53.85, 53.85. At kung kayo naman nasa London, katulad nung kung saan nandun ngayon si Alan Kahukom, sa Great Britain, mga kaibigan, ang palitan ng pound ay 60 pesos .45. Talagang London. Have you seen Harry Potter? I'm looking for Harry Potter. What a bloody die. At siyempre sa ating mga kababayan sa Hong Kong, ang palitan ngayon ng Hong Kong dollar sa piso ay 6.27. Baba, no? Hindi na tumaas-taas itong mga pera ng Hong Kong. Napakadami nating domestic helpers dyan, mga kaibigan. Nagtatrabaho sa Hong Kong. Na sakop naman ng China. So ang palitan ng Hong Kong dollars is 6 pesos and 27 centavos. At sa Australia naman, marami tayong mga Pinoy dyan. Ang palitan bawat isang Australian dollar ay nagkakahalaga ng 37 pesos and 35 centavos. At siyempre sa Japan, yung Japanese yen, bumbuti pa itong Japan, mga kaibigan. Talagang patuloy na tumataas ang halaga ng pera ng Japan. Nung maliit ako, halos wala pumapansin sa Japan yung yen. Ngayon, bawat isang yen, ang kapalit niya 46 centavos. Imagine, pag meron kang 1 yen, ang kapalit yan, 46 centavos. Halos mahigit 45 centavos. So yan, mga kaibigan, ang palitan ng peso ngayon. Nakakuha natin yan mula dito sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, sa MindanaoExaminer.com. Kompleto yung mga balita dyan, mga kaibigan. Kung hindi kayo makabili ng dyaryo, pumunta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com. Mababasa nyo na yung mga balita. Araw-araw, updated. Meron silang foreign news, may mga pelikula pa sila. Mapapanood dyan yung mga pelikulang ginawa ng Mindanao Examiner Productions. At kung gusto niyo naman makinig sa mga radio stations sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, available ang iba't ibang istasyon ng radyo. From Metro Manila, Mindanao, available yan. Bakit wala kami dito, RPN? Radyo Ukay, RMM Butuan, Zamboanga, Super Radio, Davao. Asan yung RPN dito? Walang RPN. Bakit? Meron, Radyo Mindanao lang.
At yung broadcast natin mga kaibigan, yung broadcast ng Radyo Mindanao, itong maganda sa programa namin. Hindi tayo katulad ng ibang istasyon ng radyo na matapos magsalita yung mga announcer, matapos ng oras ng kanilang programa, hindi niya na mababalikan o mapapakinggan yung napag-usapan. Dito sa Radyo Mindanao mga kaibigan, naka-broadcast sa MindanaoExaminer.com ang lahat ng programa ng Radyo Mindanao. Dahil meron tayong partnership sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya everyday mapapakinggan ninyo yung ating broadcast. Diyan lamang mag-log on lang kayo sa MindanaoExaminer.com. Aba, ito pa isang good news. Dalawang good news na tayo. Aba, simula ngayong araw mga kaibigan, hindi na papasok sa Senado si Senator J.B. Ejercito. Yahoo! Upang mapagsilbihan ang ipinataw ng Sandigan Bayan na 90-day suspension. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi na maaaring mag-report sa Senado si Senator J.V. Ejercito Estrada dahil sinuspindi siya ng Sandigan Bayan. Suspendido siya mga kaibigan for 90 days. Kaya sabi naman ni J.B. Ejercito, nako, I will voluntarily start serving this suspension. Sabi pa niya, I will do so because I respect the rule of law. Ito ay matapos matapos na basura ng Korte Suprema ang inihaing mosyon nitong si J.B. Ejercito Estrada laban sa suspension order. Itong si J.B. Ejercito Estrada mga kaibigan, anak to ni dating Pangulong Joseph Estrada na ngayon ay mayor ng Maynila. Siguradong nakikinig sa atin si Mayor Erap ngayon. Baka bigla na naman tumawag dito at sabihin ko ano-ano na naman. Anyway mga kaibigan, nanindigan naman si J.B. Ejercito na ang pagsunod niya sa suspension order ng Sandigan ay hindi raw nangangahulugan na tinatanggap din niya na nagkaroon ng anomalya sa pagbili ng 2.1 million pesos worth ng mga baril para sa San Juan Police nung siya ay alkalde pa ng sa naturang lungsod. Alam niyo mga kaibigan, bumili kasi itong si Senator J.B. Ejercito Estrada ng more than 2 million ng armas para sa mga pulis. Pero itong ginamit niyang pambili galing sa Calamity Fund. Kaya nung nagkaroon ng kaso, nako, suspendido. Alam mo nga kung suspendido. Talagang ganyan. Pwede lang to, Al. Wala tayong magagawa dyan. Ang mahalaga dyan, sinunod ng anak ko ay yung order ng Sandigan Bayan. Thank you, Mayor. Understood na, klaro. Klarong-klaro, Mayor. Mabuhay. Sabi ko na nga ba, nakikinig ka. Alam mo naman, meron akong direct line sa'yo. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Thank you, Mayor Erap. Grabe. Sabi ko sa'yo, PA, yung aming production assistant, tagagulat pag biglang papasok sa linya natin to si Mayor Erap. Anyway, Mayor Erap Estrada, good afternoon, sir. Oy, kanina mga kaibigan, nagkagulo nag-rally sa harapan ng Korte Suprema. Itong mga pro-Marcos at saka anti-Marcos. Dahil pareho silang yung mga pro-Marcos gusto ilibing itong dating diktador na si Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Dahil isa raw siyang bayani at sundalo at dating pangulo. At yung mga anti-Marcos naman, hindi dapat ilibing ang diktador dyan sa libingan ng mga bayani. Dahil hindi naman siya bayani, isa siyang diktador. Siya ang nasa likod ng martial law noong 1972. Pero sabi ni Tatay Digong, papayagan niya ilibing si Marcos.
Yung mummified remains ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Dahil wala naman daw batas na pumipigil na ilibing itong si Pangulong Ferdinand Marcos. Tama nga naman, Tatay Digong. Wala namang batas na nagsasabing bawal ilibing itong si Marcos dahil lang nakalagay sa batas. Pwedeng ilibing ang isang mga dating Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani. Simple lamang yan, mga kaibigan, di ba? Dapat palitan nila yung pangalan ng libingan ng mga bayani. Gawin nilang libingan ng mga dating Pangulo at sundalo. Yung ganun, tapos ang problema. Pero si Vice President Leni Robredo ba ayaw magpa-apekto sa itong pagpapakilala ni Tatay Digong Duterte sa dating kay Senator Ferdinand Bongbong Marcos sa China. Na sinabi kasi ni Tatay Digong na magiging bagong Vice Presidente itong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos kapag ito ay nanalo sa kanyang electoral protest. Alam nyo kasi, mga kaibigan, naghain na si Senator Ferdinand Bongbong Marcos ng protesta dahil sabi ni Marcos, mga kaibigan, ni Bongbong Marcos ay nagkaroon ng matinding dayaan anong nakaraang halalan, lalong-lalo na sa autonomous region in Muslim Mindanao. Sa Sulu Province, nanalo tong si Bongbong Marcos. Landslide ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, sa Sulu. Na bahagi ng ARMM. Alam nyo kung bakit? Kasi mismong sina Governor Toto Tan at former Sulu Governor, yung tatay niya, si Dr. Sakurtan, ang nangampanya mismo kay Senator Ferdinand Bongbong Marcos as Vice President. At ang kanilang presidente naman ay si Tatay Digong Duterte. Ito ay dahil sa kagustuhan din ni Tatay Digong Duterte na si Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang maging vice-presidente. So kaya nanalo. Sa Sulu lamang nanalo tong si Ferdinand, si Bongbong Marcos, mga kaibigan. Yung anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Parang masakit yun, kay Leni, no? Alam niyo naman, si Leni, mga kaibigan, talagang Liberal Party member. Dahil ito yung katandem ni Pangulong, dating katandem ni Mar Rojas, yung dating Interior and Local Government Secretary. Natalo. Pero grabe talaga ang pagkapanalo nitong si Tatay Digong. Kahit dinaya na siya, nanalo pa rin. Tanging sila sila Governor Sakurtan lang ang nangampanya ng todo dito kay Tatay Digong sa Sulu. Lahat ng mga governors ng ARM, pati yung iba pa kay Mar Rojas. Natalo si Mar Rojas. Sino ang kanino ang huling halakhak? Di ba? Nakila Governor Sakurtan at Governor Toto Tan ng Sulu. Ang ginawa naman ng mga Liberal Party, nagbaligtaran, mga kaibigan, nagbalimbingan. Nagbalimbingan. At kunyari, doon na raw sila kay Tatay Digong. Pero kailangan mag-ingat si Tatay Digong dyan sa mga Liberal Party. Dahil baka ginagapang siya dyan. Kunyari, kakampi, yung pala, spy. Spy ng liberal. So, pero Tatay Digong naman hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob. Di ba? Kahit walang sumuporta sa kanya sa ARM, maliban itong si Sakurtan at si Governor Toto Tan at yung mga mayors nila. Okay lang. At wala siyang sama ng loob sa ibang governors ng ARMM at kay Governor Mujib Hataman. Dahil ito, politika lamang, mga kaibigan. So, may the best man win. Sika nga.
Alam nyo mga kaibigan, di ba? Nako, ito na naman ang isa. Ay, nako. Alam nyo ba mga kaibigan, sa unang araw ng sesyon ng Senado, simula nung unang araw ng sesyon ng Senado noong July, kahapon lang nabakante upuan nitong si Senator Manny Pacquiao. Absent. Absent itong si Manny Pacquiao at sabi niya noon during the campaign, hindi na ako absent. Ako, priority ko yung trabaho. Pero kahapon absent. Dahil hindi kagad nakauwi itong si Manny Pacquiao sa kanyang pakikipaglaban dito kay underdog Mexicano Jesse Vargas sa Las Vegas noong Sabado ng gabi. So Sabado ng gabi mga kaibigan, so hindi siya kagad nakauwi. Kanina lang yata itong dumating kasama si Kuya Bato de la Rosa. At anyway, ang problema ron, bukod kay Senator Manny Pacquiao, maging itong si Senator Joel Villanueva, absent din. Alam niyo kung bakit? Nanood ng boxing ni Manny Pacquiao. Nagpunta pa sa Las Vegas para manood lamang ng boxing na ginawa dyan sa Thomas and Mack Center in Las Vegas. At hindi lamang yan, kabilang itong si Pacquiao at si Senator Joel Villanueva sa 7 iba pang senador na hindi pumasok sa pagbabalik ng sesyon matapos ng halos 2 linggong bakasyon dahil sa Halloween. Anyway, nakatakda namang bumisita mga kaibigan sa Malaysia ngayong linggo si Tatay Digong Duterte bilang bahagi ng kanyang introductory visit sa naturang bansa na miyembro ng Southeast Asian Region. Ang biyahe ni Tatay Digong ay tinakda ngayong Nobyembre 9 hanggang Nobyembre 10 na kung saan inaasahan itong magkakaroon ng makipagkita kay Prime Minister Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak sa Kuala Lumpur. At I'm sure mapapag-usapan dyan ang issue ng border security. Diba? Noong isang araw lamang, noong linggo lang, nakapasok na naman yung Abu Sayyaf sa Sabah at dinukot yung mag-asawang German si Jürgen Kartnick at saka si Savin Wesch. Dinukot sa kanilang yate. And then itong babae pinatay. Naku po, pinatay na, ginahasa pa ayon sa Western Mindanao Command. So, di ba? Nakahiya yun. Bago pupunta si Tatay Digong doon, diba? May dumukot na Abu Sayyaf. So, yan ang problema. So, tignan natin mga kaibigan kung anong papag-usapan. Pero I'm sure, excited yung mga Malaysiano. Mga Malaysiano dyan sa pagdating ni Tatay Digong Duterte. Ang dami natin mga OFWs dyan, mga Pilipino. Na nagtatrabaho sa Sabah. At siyempre sa Kuala Lumpur at Sandakan, sa iba pang bahagi ng Malaysia. Ang Malaysia mga kaibigan ay siya ring broker sa peace talks ng pamahalaang Duterte sa Moro Islamic Liberation Front. Speaking of the Moro Islamic Liberation Front, galit na galit si itong si Maas. Si Moro National Liberation Front Chieftain Nur Miswari. Binansagan ni Nur Miswari na traidor ang MILF. At hindi raw makikipag-usap
Itong si Nurmiswari sa MILF. Alam nyo mga kaibigan, kasi noong 1978, kumalas itong si Salamat Hashim na isang deputy ni Chairman Nurmiswari. At nung pagkakalas niya, nagtayo siya ng sarili niyang grupo. Yung Moro Islamic Liberation Front. Pero itong si Salamat Hashim mga kaibigan was a very moderate leader ng MILF, matalino. At ilang beses na natin itong nakausap, nakasalamuha dyan sa Camp Abubakar Asidik sa Maguindanao. At kaya naman medyo masama pa rin ang loob nitong si Miswari sa MILF. At kaya tinawag dyan traidor. Hindi lamang yan, pati yung grupo nitong sila MNLF Secretary General and former Cotabato City Mayor Muslimin Sema, mga traitor. Si Sema kasama si Parok Hussein ay siyang nag-unseat, nag-depose kay Nurmiswari noon bilang chairman ng MNLF for loss of trust and confidence. Kasama nila Parok Hussein at Muslimin Sema ang iba pang mga matataas na lider ng MNLF na tinawag nilang Council of 15. Kaya ngayon si Maas galit na galit pa rin sa dalawang grupong yan. So palagay ko talagang magkakahirapan para mapag-isa itong MNLF ni Miswari, MNLF ni Muslimin Sema at MILF naman ni Murad Ibrahim. Meron pang ibang MNLF dyan, itong grupo ni Abul Kairalonto. Kalat-kalat na yung MNLF. Pero ang kinikilala ng mga warriors, mga kabigan ng mga Muslim ay walang iba kundi si Maas. Commercial muna tayo mga kabigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXX Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, thank you very much sa aming PA Ninyo. Ngayon nakikinig pa rin mga kabigan sa Radyo Mindanao, dito lamang sa number 2 radio station sa buong Western Mindanao. Ang RPN DXX Zamboanga Radio Philippines Network 1008 sa inyong AM band. Kami ang number 2 sa lahat dito sa rehiyon. Dahil lahat ng mga radio station mga kabigan ay number 1 daw sila. Kaya nagsisiksikan sila doon. At kami ang naiwan. Diba? Pero kami ang may pinakamalawak na mga base ng mga nakikinig. Kahit number 2 kami, imagine, umaabot kami sa Tuguegarao City. Yung broadcast natin, umaabot sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. At dahil meron kaming shortwave radio 2, maabot kami sa Samal Island. Maabot tayo sa Davao, sa Jensan, Sultan Kudarat, Takurong, hanggang sa Mars at saka sa Pluto, umaabot ang aming broadcast.
Pati Samal Island, mga kaibigan. Pero gusto naming maabot yung Scarborough Shoal, yung panatag. Para mapakinggan ng mga inchik na Coast Guard doon na nagbabantay. At makinig sila sa ating programa. Oy, sana makakausap natin yung taga Center for Asian Culinary Studies, si Ma'am Chin. Para marami kasing nagte-text, mga kaibigan, na nagtatanong kung paano raw mag-e-enroll dyan sa Center for Asian Culinary Studies. Alam nyo, mas maganda mag-aaral dyan sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City kesa kumuha naman kayo ng HRM o kaya Hotel and Restaurant Management dito sa Zamboanga. Kaya sa ibang lugar. Dahil sa HRM, nag-i-intern kayo, trabaho nyo, ibibigay sa inyo ng mga hotel, waitress, waiter, kahera. Diba? Nakaka-degrade. Imagine, nag-aaral ka ng HRM. Tapos, pag nag-intern ka, pinagagawa sa'yo, magsilbi sa mga customer sa restaurant, magsilbi sa mga functions. Nako. Dito sa Center for Asian Culinary Studies, mga kaibigan, ito talaga ay chef. Chef at saka restaurant management. Dito sigurado kayo, world quality ang world class ang quality nito, mga kaibigan. Dito nga nag-aral si ay mga artista. Isa diyan si Sarah Geronimo. Sa Davao City. So kung gusto ninyong mag-aral at maging chef at magtrabaho sa malalaking restaurant, sa mga cruise ships, o kaya magtayo kayo ng sarili ninyong cafe and restaurant, or gusto ninyong matuto ng baking or Asian culinary cuisine, dyan na sa Center for Asian Culinary Studies, mga kaibigan. Ongoing yung enrollment nila ngayon sa Davao City. So napakalapit lang ng Davao City, isang sakay ng aeroplano lamang yan, mga kaibigan. Ang baba ng pamasahe ng Cebu Pacific 1,600 one way papuntang Davao City. Ang daming mga boarding house dyan, pati bahay mura. So kung gusto nyong matutong magluto ng mga international cuisine, o kaya baking or whatever, siyaan na sa Center for Asian Culinary Studies. Meron din sila mga full courses at short-term courses. Tawagan nyo sila, mga kaibigan, sa 082-282-8373. Tawagan nyo sa 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. Ang may-ari niya si Chef Jean Gonzales. Paborito natin yan, mga kaibigan. Meron siyang dating television program. Kasama niya yung kanyang anak na si Chef Gino. At nagpupunta sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at nagluluto sila. Talagang maganda yung show. At sa itong si Chef Jean Gonzales, mga kaibigan, ay siya ring may-ari ng Cafe Isabel. Talagang isa yan sa pinakapamosong restaurant sa ating bansa, sa San Juan City. Cafe Isabel at Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Tawag na, enroll na sa 082-282-8373. At kung gusto nyo naman konting bakasyon, retreat, maaari kayo magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Dyan sa Samal Island, mga kaibigan, malapit lang to sa Davao City. 10 minutes ride lang to sa water taxi from Davao City. At nandiyan na kayo sa napakalaki, very sprawling compound itong Blue Jazz Beach Resort and Water Park. So kung meron kayong mga celebration, weddings, anniversaries, baptismal, birthdays, or whatever, reunions, business seminars, workshop, retreats, dyan na sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Maaari kayong tumawag sa kanilang, magpa-booking kayo, magpa-reserve na kayo. At napakamura ng kanilang mga kwarto. World class ang kanilang amenity. At kung magbabarkada, napakamura. 400, 500, 600 lang per person. So kung gusto nyo magbabarkada, pwede. So you can call them at telephone number 082-284-2000. Ulitin natin ang telephone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park in Samal
Island. 082-284-2000. O kaya i-text nyo lang sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Again, save nyo sa inyong mga cellphones. 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minutes ride sa water taxi sa Davao City. Nandiyan na kayo sa Blue Jazz. Ay, good afternoon pala kay sa mga staff ni Sulu Provincial Governor Toto Tan. Nakikinig daw sila ngayon. So good afternoon kay Al Francis Salinas, ang chief photographer ni Governor Toto Tan. At sa lahat ng mga employees ng provincial government, Assalamualaikum. At siyempre kay Governor Toto, magandang hapon sir. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong Mindanao. Binabati natin nakikinig daw si Malu Valdez Cablinda. Yung ating yung Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper diyan sa Davao. So good afternoon kay Ma'am Lu Cablinda. At syempre sa kanyang sidekick na si Patrick De Guzman. Diba? Talagang napakalakas daw ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Davao. Pati 7-Eleven nagbebenta ng dyaryo. Ayos so congratulations sa partners namin dyan Mindanao Examiner Regional Newspaper. Partner na, sponsor pa. Good afternoon sa taga Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sa editor. Kay Editor Carl Diala, sir, good afternoon. At siyempre kay Engineer Dennis Balatbat ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Engineer, good afternoon. At siyempre sa lahat na rin ng mga nakikinig, hindi lamang sa Mindanao Examiner, sa lahat ng mga dyaryo sa buong Mindanao. Pero mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. D-Triple-X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat mga kaibigan. It's 2:42. Alas 2:42 sa buong kapuluan. Ayo'y nakikinig pa rin dito sa programa ng Radyo Mindanao RPN Reachable Zamboanga City. Tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ay, meron tayong doon sa mga naghahanap ng bahay at lupa. Meron tayong advertiser, mga kaibigan. Nako. Ito sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, may binibentang house and lot, napakaganda. Diyan lamang sa Villa Teresa, Mercedes, Zamboanga City. Peaceful and clean high-end subdivision, 300 square meters, corner lot. Wow! Tiled yung mga floors. May 4 na kwarto at 2 sa 4 na kwarto ay may 2 aircon. Meron din isang 1 master bedroom with aircon unit. Meron ding kitchen and dirty kitchen, built-in cabinets, garage at mini garden. So 3.8 million pesos. Tawag kayo sa 0995 sa broker. Tawagan niyo yung broker or text nyo. Doon sa interesadong bumili ng house and lot. Napakaganda nito. 0995 520-2358.
Tawagan nyo, text nyo doon sa mga interesadong bumili ng house and lot sa Zamboanga City. Talagang maganda yung bahay. Ito, meron tayong litrato binigay ng ating advertisers dito sa Radyo Mindanao. Ulitin natin mga kaibigan, may binibentang bahay, house and lot, rush sale sa Villa Teresa, Mercedes, Zamboanga City. Peaceful and clean yung naturang subdivision. Talagang maganda tong subdivision pala. Itong Villa Teresa, imagine yung kanilang kalsada mga kaibigan, gawa sa brick. Yung mga brick to, ganda. 300 square meters corner lot. Tiled floors, 4 bedrooms with 2 air conditioning units. 1 master bedroom with 1 air conditioning unit, kitchen and dirty kitchen, built-in cabinets, garage at mini garden. For only 3.8 million. Wow! 300 square meters. Ang ganda, ang ganda-ganda. So kung interesado kayong bumili ng house and lot mga kaibigan, ayan na. Tawagan nyo yung 0995-520-2358. Alright, kanina mga kaibigan, pinag-uusapan natin yung Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Sabi ko sa inyo, umaabot tayong broadcast natin sa Davao. Nandito sa atin sa linya, direct from Davao City, live. Si Miss Chin, tignan natin kung anong latest. Hello? Hi, good afternoon. Ay, good afternoon, Miss Chin. Yes po. Ay, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Mindanao at napapakinggan tayo ng libo-libong mga tagahanga ng Center for Asian Culinary Studies. Batiin nyo muna. Kamusta po kayo dyan? Sige po. Pero nais naming malaman dahil marami kaming natatanggap ng mga text messages dito sa, hindi lamang sa Zamboanga, kundi maging sa ibang mga lugar sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Nagtatanong sila, paano daw sila avail ng mga courses dyan sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Kasi lahat daw dito sa Zamboanga, puro HRM. Ang masakit nito, lahat ng mga intern ng HRM, ang bagsak waiter, waitress, food attendant. Pakibigyan naman kami ng background ng Center for Asian Culinary Studies at ano ang ino-offer natin ng mga courses, Ms. Chin. Okay, ang Center for Asian Culinary Studies po ay nagsimula sa San Juan, Manila, founded by Chef Gene Gonzalez. If you can research about Chef Gene, he's a world-renowned chef in the Philippines. Opo, paborito namin yan dahil meron siyang television show dati. Yes, lumalabas siya sa TV shows before. He's also an author and a columnist in Manila Bulletin, author of his books. Actually, you can research about him, and he's really renowned in the Philippines. Okay. He has a 32 years restaurant in San Juan. It's called Cafe Isabel. So, yung mga interns po ng, yung mga students ng school, so nag-internship. And then, he branched out here in Davao around 7 years ago. So he founded a Center for Asian Culinary Studies Davao to pave the way for more culinary adventure mulan dito sa Davao. Kasi nakita ni Chef Gene yung potential dito sa Davao na meron siyang magandang pwede siya for dining tourism kasi, food tourism. Apo. So merong mga magagaling na kusinero sa Davao. Okay. So that's why he founded the school. Center for Asian Culinary Studies, di ba?
Yes. Ano po ba yung mga courses na, meron ba tayong mga full courses, I understand, and mga short courses? Those that are interested in becoming a baker or restaurateur or a chef, siguro, pwede nating mabanggit yung mga courses. At pagkakaalam ko, ongoing yung enrollment up to now, every month, every week. Yes, right now, full po aming schedule. So we offer, if you want a professional career, you can take a Diploma in Professional Culinary and Pastry Arts. That's our 10-month program. 10 months lamang? Wow. Yes, 10 months program only. Mm-hmm. What's good about our school is hands-on po kami dito. So when we say hands-on, 1 hour lang yung lecture, and then the rest of the session is hands-on na po. So they either be cooking or baking, depende po sa curriculum. Mm-hmm. Ito po ba, Miss Shin, yes, ito po ba ay kailangan meron kang background dito o kahit na sino ay, they can enroll as long as they have this interest in being a chef or in sa culinary? Yes, without knowledge in culinary, okay lang, no that's age good. limit. Uh-huh. But as long as you're a high school graduate. But however, dahil meron ng K-12 ngayon, so they have to pass muna the K-12. Okay. So ito That's may the mga minimum requirement. meron to mga NC2, di ba? Mga certificates that Yes, really we needed. are accredited by TESDA and Yeah. NC2 certificates, Mhm. both in cookery and bread and pastry. Okay, when And we we also have yeah. our short course. We have our certificate program in cooking and baking skills. Mhm. We have 2 months duration, and we also have 2 months. 5 months duration. Okay. Yung So 2 months duration po, weekday schedule siya. That's why 2 months na madali. weekdays every day Yung to, 5 di ba? months naman po. From what ano time lang to po, what time? Thrice a week. Twice a 9 week. to 4 p.m. Wow. Mhm. And yung aming Sunday schedule po, magtatagal siya ng 5 months Mhm. because it's a 20 session program. Hands-on rin po. Wow. And ang maganda po sa mga course namin is all ingredients are provided. So all they need to do is attend the class, Mhm. be ready, be prepared, and enjoy cooking and baking. Eto, meron tong mga di ba? May mga uniform to, Miss Chins na nakaputi at meron kang Yes, everything is provided na po. so ang ganda, Actually, napakaganda pa lang Yeah, for talaga, our- napaka-professional. Oo po. we are a prestigious culinary school here in Davao. Yes. So ano yung For our ating mga short friends, courses like what? Baking, pastry or what? For pastry po, we have fundamentals of baking. If you want to focus only on baking and pastries, So we have meron din. fundamentals of baking. So maraming pagpipilian yung mga estudyante ko anong gusto nila, o they can enroll sa baking and pastry and afterwards go to enroll sa full course culinary course, di ba? Yes. Wow. And we also have branches in Cebu and Pampanga. Mhm. How about So, Manila? Yes, sa mga friends natin dyan, pwede kayo, yung sa mga interested po sa lugar na yon, meron po tayong branches doon. Okay. And yung mga nasa malayo sa Davao, they can actually inquire through Facebook. Mhm. Ano yung Facebook account natin? Okay, you can visit our page po, Center for Asian Culinary Studies Davao, and just message us and we will immediately respond to your queries. That's good, ah. Pero ano yung ating yung full courses natin, like what? I understand you have Asian culinary courses, Japanese, meron, or French, or Italian? We will be opening our Asian cuisine program most likely next year pa po. All right. That's good. It will focus on Asian cuisine. Mhm. So yung full course natin ngayon is about what? What kind of? Our full course po, naka-focus po siya sa French cuisine and Asian cuisine. Yeah. Yun po yung diploma program in culinary and pastry art. Mhm. And also I understand si Sarah Geronimo, nag-aral diyan. Sarah Geronimo is a student right now in our San Juan branch. Sa San Juan. Santos is also Uh-huh. a graduate.
Janice de Belen. Actually, marami pong celebrity. That's Yung good. generasyon. Talagang... Pia Wurtzbach, Miss Universe. Really? Wow. Is a proud Center for Asian Culinary Studies Davao graduate. Manila main graduate. Alright, that's good. At least, talagang napakaganda ng, the feedbacks that we're getting from those who went to Center for Asian Culinary Studies are really, very encouraging. Kaya, we're so lucky na nakapanayam ka namin at, naririnig tayo sa buong Mindanao about itong mga courses natin. Yeah. Wala bang balak si Chef Jean na magtayo ng second Cafe Isabel dyan sa Davao? Para matikman naman namin yung kanyang mga masasarap na world-class menu. Oo nga, ang sasarap ng mga hinahain sa Cafe Isabel. That eventually, hopefully, maisipan niya rin na magtayo dito sa Davao. Oo, kasi alam niyo naman, yung mga Pilipino, likas na mahilig kumain. Oo, lalo na mga taga-Davao, mga taga-Mindanao. Sana po, Ms. Jean, kung merong pagkakataon, sana ma-interview din namin si Chef Jean Gonzalez. We can do that. Diba? I-schedule natin. We'll schedule that. Kasi November, pupunta siya dito sa Davao. Okay. Yung pag hindi na siya masyadong busy, so siguro maaari namin siya makausap about sa Center for Asian Culinary Studies, ano ang nag-udyok sa kanya, itayo to. And siyempre, yung Cafe Isabel, talagang, world famous yung Cafe Isabel. Of course, opo. Parang pag kumain ka ron, titigdan mo pa lamang, parang nanghihinayang ka ng kainan sa ganda ng presentation. Yeah. I-try po natin. Sana mapagbigyan tayo ni Chef Jean. Oo nga. So, do you have anything else to add about Center for Asian Culinary Studies? Or you can invite our listeners, to visit the Facebook account of Center for Asian Culinary Studies. Okay, they can call your hotline. Meron ba kayong hotline or cell phone numbers? Go ahead. You can call us at 082-282-8373. And then sa Facebook. Well, what about yung website ninyo? We kinda discourage you to visit our webpage because medyo outdated. Alright. So sa Facebook na lang. Nakikita ko sa Facebook yung mga litrato ng mga estudyante. Grabe. Talagang, parang gusto ko ng... Everything that's posted there, sir, is it's a product of our students. Walang chef na gumawa. So, makikita po nila na hands-on po talaga ang Oo nga. So, siguro you can invite our, listeners to enroll dahil ongoing naman yung enrollment sa Davao, and they can go to Davao for anywhere in the from Mindanao. Yes, from Luzon, Visayas, and Mindanao. So meron tayo sa Pampanga, sa Cebu, San Juan, and then Davao. Cebu. Yes. Okay, paano naman yung mga from other places? Do you also provide meron ba kayong mga inns, boarding house that students can, for accommodations, wala wala. Alright. Anyway, mura naman sa mga boarding house sa mga lodging dyan sa Davao. Malapit naman kami sa area na maraming mga ganyan. Anong area pala tayo sa Davao, ma'am? Nandito po kami sa Cabaguio, sa Don Dionisio Complex, Cabaguio Avenue. Fronting NSO po kami. Okay. Alright. So, thank you very much, ma'am. Sana ma-interview namin kayo kahit once a week ba lamang. O kaya kung meron kayong mga importanteng abiso, don't hesitate to call Radyo Mindanao, and we're glad to, we'll be glad to air. I'm very glad po. Okay, thank you. We're very thankful po. Center for Asian Culinary sa Davao is very thankful to Mindanao Examiner for giving us the opportunity to promote our courses. Alright. Ma'am Malu, Kablinda, thank you very much. Alright. Maraming salamat po, Miss Jean. Sa mga kaibigan, napakinggan nyo si Miss Jean from the Center for Asian Culinary Studies. Very excited ako. Gustong-gusto ko na yata maging chef, mga kaibigan. So, thank you very much, Miss Jean, sa iyong... Thank you po. At BS certified, #Laking CACS. Okay, Laking CACS. Yes, CACS. Okay, salamat po. Salamat po. Ngayong hapon. Okay, thank you. Meron nang nagte-text dito. Na nakita na rin niya yung Facebook. Nako. Very good. Talaga napapakinggan tayo. Pero maraming salamat po, Miss Jean. Sa susunod po uli. Thank you, sir. Thank you very much. Bye Good afternoon. Po. Bye.
Bueno mga kaibigan, napakinggan nyo si Miss Chin. Ito yata yung manager ng Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Napakadaming courses, short tsaka full courses. Ang dami palang artista, sila Janice De Belen. Maraming artista ang nag-aaral ngayon sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Maaari kayong tumawag sa 082-282-8373. Kung gusto niyo maging chef, mag-aral na kayo. At kung gusto niyo magtayo ng cake house o kaya matuto sa pastry and baking, or kung gusto niyo Japanese, Asian culinary courses, diyan na mga kaibigan sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Punta na kayo, enroll na. Ba't pa kayo mag-HRM? Pagka-graduate nyo, intern kayo, ginagawa kayong food attendant. Dito, hands-on, chef kaagad. At meron pa silang NC2, talagang very good. So, call them mga kaibigan sa 082-282-8373. Wala na tayong oras. At patapos na naman ako. Napaka-productive ng ating programa. Sinin nyo ka rin lang daw mag-e-enroll. Hindi dahil sa mga courses, kundi dahil dun sa ganda ng boses ni Miss Chin. Well mga kaibigan, maraming salamat sa inyong isang oras naman na pakikipag-chismisan sa amin. Ito po si Alazinto, ang inyong balingkod, saying good afternoon. Ingat po tayong lahat at huwag nating kalilimutan magkain, kumain, pero huwag masyadong marami. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, Radyo Mindanao, I love you, Mama Chup Chup.